No? Tinalangin natin sila at ito ang panayam number 2. So ngayon, medyo kilala na natin ang ating sarili. Narito ang isa sa halimbawa na makakatulong sa iyo para masagot mo ang katanungan ito. Sige, pasahin na natin yung nasa harapan. Ano ang nakasulat? No man is an island. Nakakita na ba kayo ng island? Yes. Isang isla. No? Ang isla ay napapaligiran ng ano? Ng island. Ano pa? Ng tubig. At yung sa island na yun, kung i-imagine mo ang isang island, no, gusto mo bang mag-isa doon sa island na yun? Nag-iisa ka lang. Pero maraming pagkain, maraming prutas, maraming gulay na nakakainin. Gusto natin yun? Oo, maraming may gusto. So, no man, sabi dito, kung gusto nyo kayo nag-iisa, ito ang sagot sa katanungan. No man is an island. No, sa Tagalog, walang tao ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang o kaya walang taong nabubuhay mag-isa. No? Kahit isang tao, may kasama ka sa bahay, tapos sasabihin mo doon sa kasama, hindi kita kailangan, kaya kong mabuhay mag-isa, pabayaan mo na ako. Kaya yun, maaring iba kaya. Pero at the end, at ikaw namatay na, sino ang magbibigyan sa iyo? Gusto mo ba, babaho ka na lang sa loob ng kwarto? Nung maaamoy na lang ng kapitbahay mo, ang baho. Nung maalinasaw na kabahuan, pagtingin sa loob, ano ka na? Inaagnas ka na. No? Kinakain ka na ng mga kumakain dito. Kinakain ka na ng mga bulatit, mga no? Diba? At mababayaan ka pa rin ba ng kapwa mo? Hindi. Ilibigin ka pa rin. No? Kailangan mo pa rin sila. Dahil no man is an island. So, ang katagang ito ay tumutukoy karaniwan sa katangian, pag-uugali, at pagmalisip sa tao sa kanyang kapwa. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapwa upang magpatuloy ito. Dapat ipakita ang tamang sa lubuhin at ganito talaga ang papakita sa ating ng Diyos. So, mga bata, mga anak, tayo ay nilikha ng Diyos na dapat tayo ay may pakikipag, Wow. Gusto ba kayo? Parang gutom pa rin kayo hindi nyo masagot ang tanong. Okay, ito, halimbawa. Meron tayo isang halimbawa dito. Napakagandang halimbawa. Sa Biblia, si Adan ay binigyan ng kapunan. Ibig sabihin, nung ilikha ng Diyos ang mundo at nakumpleto na ang lahat, ano yun, meron ng hangin, meron ng araw, meron ng buwan, meron ng ilog, meron ng lupa, meron ng mga halaman, may mga bundok, meron pang pang-anim na espesyal na nilikha ang Diyos. Ano to o sino to? Ang tao. At ang unang tao na nilikha niya, sino ba ang kauna-unang tao na nilikha? Si Adan muna. Kaya lang, napansin ng Diyos na nung nilikha niya si Adan, nalulungkot si Adan. Diba? Pinag-feel ng Diyos na ang kalungkutan. Kaya ang pinag ng Diyos, kukuha siya ng ano? Kagilan ng lalaki. Bakit dito? Malapit sa puso. Kasi yun ang kanyang magiging kabiyak ng puso. Yung naging ano niya, naging partner, no? Ni Adan. Sino ang naging partner ni Adan? Si Eva. At dinampalan ni Eva at sinapatan ni Eva ang gusto ko. Kinapo yung kapupunan ng pagkatao ni Adan. So, naging ano sila? Magjowa. Tapos, nagpakasawa sila, hindi pa usap kasal. So, naging mag-asawa sila. No? Ibig sabihin, so, hindi hinayaan ng Diyos na si Adan ay mag-isa. Binigyan niya pa rin ng kapupunan ang buhay ni Adan at naging masaya ba si Adan? Naging masaya siya. No? Nilikha ng Diyos si Eva. So, kailangan talaga ng tao ang kanyang
mag-partner. O tulad nito, no? Ano yung nasa taas? Isang magsasaka. Meron ba tayo masusukayo ba tayo ng pagkain kinakain natin ngayon kung walang magsasaka? O, alam mo, mga anak, ngayon ay natutunan na tayo ng mga magsasaka. Yung iba gusto maging doktor, engineer, call center agent, no, maging teacher. Ayaw na maging magsasaka. Palang araw, darating ng araw, wala na tayong kakainin kasi wala na magsasaka. Gusto niyo ba yun? Wala na, lahat na lang tayo sa tayo kukuha ng pagkain. So, kailangan natin na farmers. So, dito, kailangan din natin ng doktor. No, kapag tayo nagkakasakit, napupunta tayo sa ospital, sino ang gumagamot sa atin? Ang doktor. Kung may cancer ka, kung mamatay ka na lang dyan, maligas ka na dyan. No, ganun ba yun? Meron tayong kaiba o katuwang na doktor upang tayo ay pagalingin. So next, sino pa yung nandito? Kailangan natin ng mga guro. O sa tingin nyo ba na yung grade 10